Habang naghahanda ng maiinom ang dalawang teenager, abala si Patrick sa pagpapakita ng lumang albums kay Jasmine. Gusto kasi ng binata na ipakilalang mga miyembro ng pamilya nito sa kasintahan, kahit wala ang mga ito sa Pilipinas. Habang iniinom ng dalawang pampalamig na binigay ni Cathy, nakisali na rin ang magkaibigan sa pakikinig ng mga kwentong ilang ulit na rin naririnig ng dalawa. Ipinakita ng binata ang mga vase na clay at oil painting na ginawa pa ng mga ninuno nito. Kung tutuusin, lahat ng mga nakadisplay na mga dekorasyon doon ay may lakip na kwento. Our Father's Legacy to Us. Pagmamalaki ni Patrick. Something I can pass on to my children's children. Kararating lang ni Jasmine galing sa grocery nang salubungin siya ni Colette at Sabrina. Nagulat ang dalaga nang makitang punong-puno ng manggang hinog ang lamesa nila sa dining room. Ano to? Ano pa? Di mangga. Mama, look, oh, there is letter. Hinila ni Sabrina ang ina upang mapabilis ang paglapit nito sa lamesa. Pumulot ng isang piraso si Jasmine. I love you. Pinamulahan ng muka ang dalaga. Hindi niya sukat akalain na iaanunsyo ng binata ang kanilang relasyon sa ganoong paraan. Embarrassing, pero sweet pa rin ang dating. Who Gabe? Gustong malaman ng bata. Tito Patrick, remember the man who carried you to your bed? Sagot niya. At saka sumulyap sa matalik na kaibigan na nooy may ngiti sa mga labi. Nakita na nila, Mama. Tumango si Colette. Anong sabi? Wala lang, naaliw sila. Ibinaling ng babae ang paningin sa batang pilit na binabasa ang mga nakasulat na mga prutas. Sabrina, go tell Marie to make a glass of milk for you, okay? Tumalima naman ang anak. Yun ang pagkakataon upang magkausap sila ni Colette. Sinong nagdala? Lalong naging pilyang ngiti ng kaibigan. Sino pa? Di si Tall, Dark and I cannot say never mind na si Patrick. Umalis lang sandali ang boyfriend mo pero babalik din daw. Inilagay ng dalagang hintuturo sa tapat ng kanyang labi. Ano ka ba? Baka marinig ka. Anong baka marinig ka dyan? Hindi ba't nabasa na nga ng buong mundong mango love notes ng BF mo? Wow ka naman, nahihiya pa. Namewang si Jasmine. Basta quiet ka lang muna. Pagbalik niya, ipakikilala ko kina Mama. Sasabihin ko na rin sa anak ko para hindi naman mabigla ang bata. Tumirik ang mga mata nito sa kisame. Di quiet. Saad ni Colette. Simpleng sinulya pa ni Jasmine ang iba pang love messages sa mga prutas. Nang saglit na umalis ang kaibigan upang magbukas ng ilang pirasong mangga. Umaapaw ang galak sa puso ng dalaga. Masayang ipinakilala ni Jasmine sa mga magulang niyang kasintahan. Kahit may karamdaman ng amay, bahagyang nakapagkwentuhan pa ito kay Patrick. Humingi ng paumanhin ang ina ng dalaga dahil pupunasan na nito ang asawa. Hindi na kasi nakakakilos ang matandang lalaki. Bukod sa hika, mahina na rin ang puso. Kahit saglit lamang ang pag-uusap ng mga ito, masaya ang binata at nakilala nito ang mga magulang na nagbigay daang magkaroon ng Jasmine sa buhay nito. Naging malapit naman agad si Sabrina kay Patrick. Likas na mahilig kasing binata sa mga bata. Kaya natural ang pakikipag-usap nito kay Sabrina. Doon na naghapunan si Patrick, kasabay sina Colette at Sabrina. Ang mag-asawa'y sabay kumain sa kanilang silid. Maagang hinihatid ni Jasmine ang anak sa silid nito. Kasama pa niya si Patrick na nakikikanta bago tuluyang natulog ang bata. At bago umuwi si Colette, pinaalala ni Jasmine ang shooting kinabukasan. Pagkuway na iwan ng dalawang nagwakwentuhan sa sala. Nagambala lamang ang kanilang pag-uusap nang tumunog ang telepono. Biglang pinamulahan ng muka ang dalaga nang marinig ang tinig ni Travis. Muli itong nagbabanta. Kung hindi niya babalikan si Travis, kukunin ito si Sabrina. Nabahala si Patrick sa nakikitang reaksyon ng kasintahan. Sumenyas itong ibaba ng telepono. Tumalima naman agad ang dalaga. Pagkababa ng telepono, napayakap siya sa balikat ni Patrick. Tumatangis sa tindi ng sama ng loob sa dating kasintahan. Tahan na. Humigit kumulang alam na ni Patrick ang sinabi ng lalaki sa nobya. Don't worry, hindi niya makukuha ang anak mo. Ako ang makakalaban niya. Maya-maya'y tumunog muli ang telepono. Sasagutin na sana ni Jasmine ngunit pinigil siya ng binata. Ako na. Hello? Hindi ko may buwang nasa kabilang linya. Hello? Ibinaba ng tumawag ang telepono. Baka si Travis yun. Takot na sinabi ni Jasmine. Ano ngayon? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Tingnan natin kung sa babae lang siya matapang. Nangamba bigla si Jasmine.
Naisip niyang baka malaman ni Travis na may kasintahan na siya at lalong magalit ito sa kanya. Lunch break at kumakain sina Jasmine at Colette kasamang ilang mga artista sa conference room ng opisinang yon nang pumasok si Dominic. Dalang isang platong crispy pata. Naupo ito sa bakanting upuan sa tabi ni Jasmine. Sabay inalok siya ng pagkain. Thank you. Kumuha ng kaunti ang dalaga. Nang mapansing kakaunti lamang inilagay ng dalaga sa kanyang plato, inilapit pa nitong pinggang may pagkain. Dagdagan mo pa. Gustong tumanggi ni Jasmine kaya lamang ayaw niyang mapahiya ang binata. Nang masiyahan ng lalaki, si Colette naman ang inalok nito. Hindi nagdalawang isip ang babae dahil paborito nitong crispy pata. Naku, mukhang crispy talaga. Palihim na siniko ni Jasmine ang kaibigan. Sige, Colette, kuha lang. Actually, para sa inyo yan. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong ni Jasmine sa binata. Oo, tapos na kanina pa. Hindi nila namamalayan na umuusok na sa galit si Eloisa na kanina pa nakatayo sa may pintuan. Padarag itong lumapit kay Jasmine at nagsalita. Bago pa makakilo si Jasmine o si Dominic, si Colette nang mabilis na namagitan. Lalong nag-init ang aktres. Tinabig ang nakikialam upang harapin si Jasmine. Akmang sasampalin sana ni Eloisa ang dalaga nang hawakan ni Colette ang bewang ng babae at buong lakas na inihagis itong papalayo sa kaibigan. Bumalandra ito kaya tumampas ang buong katawan sa pader. Napasigaw sa sakit ang dalaga hanggang lumugbok sa sahig. Nanlilisik ang mga mata ni Eloisa. Ide-demanda kita! Demanda mo! Ikaw tong susugod-sugod sa amin at bigla na lang mananampal tapos ikaw pang may ganang magalit? Sige, magdemanda ka! Sinong tinakot mo? Kahit pa hanggang Supreme Court, lalaban kami. Galit din na sigaw ni Colette. Hinila na ni Jasmine ang kaibigan. Colette, tama na. Tinulungan naman ni Dominic na tumayo si Eloisa. Ngunit tinabig ng dalaga ang kamay nito. I hate you! Magsama kayo ng babae mo! Dahan-dahan itong tumayo. Ngunit muli itong napaupo. Dominic! Inis na iniwanan ng lalaki si Eloisa. Para namang pinagtiyak, isang taga-tabloid ang nakakita ng insidente at walang pasintabing kumuha ng litrato ng artistang nakalugmok. Tinakpan ni Eloisa ang mukha habang nagmumura. Tawanan naman ng mga tao sa paligid sa kakatwang reaksyon ng babae. Napailing na lamang si Jasmine. Hindi kasi niya sukat akalain ganun ang ugali ng babae. Kahit batid niyang medyo mataray ang artista, wala sa isip niyang bastos ito. Hindi nga pala assurance ang kasikatan upang maging confident ang isang tao. Minsan pa nga napapalala pa ng kasikatan ng insecurities. Nang gabi ring yon, pagkatapos makakain ng hapunan na unang pumunta sa wardrobe room si Jasmine. Umiinom pa kasi ng kape si Colette upang hindi antukin sa paghihintay. Nabigla ang dalaga nang lumitaw mula sa pintunang silid na yun si Travis. Hi Jasmine. Nakangising bati nito. Namutla ang dalaga. Sa pakiramdam niya'y uminit ang kanyang muka. Nagsisituloy siya kung bakit hindi na lang niya hinintay ang kaibigan. How did you know I am here? Masayang kausap si Aling Edna. Madalas akong pagbilhan ng bago mong katulong, kaya maraming alam. I called up the production outfit and asked. Kaya eto na ako. May pang-iinis ang himig ng lalaki. Makulit ka talaga, no? I told you, pagbibigyan lang kita pero hindi pa ako tapos, Miss Jasmine Valdez. Lumapit si Travis sa dalaga. Humakbang siya paatras. Ngayong may malaki na akong pagkakakitaan, kaya kong bigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. Tumaas ang isang sulok ng labi ng binata. In this type of profession? You must be kidding. Walang stability rito. Kahit gaano ka kagaling, papalitan ka rin ng mas magaling at mas bata. Maaaring established na ako pagdating ng araw na yon. Alam ba nilang may anak ka? Madiin na sabi ni Travis. Of course, they know. Nabubulol na sagot ni Jasmine. Naalala kasi niyang kasunduan nila ni Arvin. Kailangan munang ilihim na dalagang ina siya. Kilala ng lalaki si Jasmine. Halata nito na nagsisinungaling ang dating kasintahan. Really? Nanunod yung tumawa pa ito. Baka kung malaman ng future fans mo at ma-turn off sa'yo. Nangahamong nagsalita ang dalaga. Gawin mong gusto mong gawin. Hindi ako natatakot. Sabi mo eh. At tumalikod na si Travis, ngunit saglit na tumigil. Sabihin mo nga pala sa kung sinong lalaki na sumagot ng telepono. Wag na wag siyang makikialam sa atin. Mawawala ang lalaking nagpapakabayani.
Nanginginig na sinundan ng tingin ni Jasmine ang palabas na lalaki. Lumapit siya sa pinto upang sarhan sana ito. Nang pumihit si Travis paharap sa kanya, itinaas ang kanang kamay at itinaas ang hintuturo sa tapat ng kanyang muka. "I will destroy you." Nang makaalis ang lalaki, ikinurap-kurap ni Jasmine ang mga mata upang pigilin ang pagbagsak ng nagbabantang mga luha. Nasa ganoong kalagayan ng dalaga nang muling bumukas ang pinto. Titig na titig sa kanya si Eloisa, ngunit walang ekspresyon ng mukha nito. Walang kibong pumasok ito upang kunin ang damit sa susunod na eksenang kukunan. Pagkatapos walang kiburing lumabas ng silid. Litong-lito naman si Jasmine ng sandaling yon. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Madaling araw na nang dumating sina Jasmine at Colette sa bahay. Nagpaalam na ito pagkalagay ng mga gamit sa kwarto niya. Naghugas lamang ng mukha si Jasmine at inihanda ang sarili sa pagtulog nang tumunog ang telepono. Dali-daling pinunasan niya ang mukha at lumabas ng banyo upang damputin ang receiver. "Hello? Still awake?" "Kararating ko lang galing sa shooting." Umupo si Jasmine sa gilid ng kama. "I know, tumawag ako kanina at alam kong uumagahin ka ng uwi. Nagbabaka sakali lang ako." Malamyos ang tinig ng binata. Parang nawala ang pagod at takot na nararamdaman ni Jasmine. Ang tinig ni Patrick ay isang kasiguraduhan na may kaagapay siya kahit ano pa man ang kanyang suliranin. "Alam mo, love, sa dami ng ipinadala mong mangoes, hanggang ngayon busog na busog ako sa love notes mo." "Sa mga love notes ko? O ang mga mangga?" "Pareho." Gumaan ang pakiramdam ni Jasmine. "Grabe ka, ilan bang pentel pen ang naubos mo sa pagsusulat ng mga kung ano-ano?" Paiwas niyang sabi. "Tanungin mo na lang kung napasma ba ako sa ginawa ko." Natawa ang dalaga. "Ano, napasma ka ba?" "Hindi naman, pero tuluyan na sigurong mapapasma ang puso ko kapag hindi kita agad makita." "Ang corny ba?" Nagkatunog ang kaninang ngiti lamang. "Corny nga." "Corny pero totoo, Jasmine. I love you very much." Hindi agad nakaimik si Jasmine. Sumagi sa isipan niyang naganap kanina lang. "Why the silence? Did I say anything wrong?" Wala, it's just that masyadong maraming nangyari ngayong araw na to." "What incidents?" Humugot ng malalim na hininga si Jasmine. Inisa-isa niyang mga pangyayari. At habang isinasalaysay niya ang mga ito, nagbabanta na namang tumulong mga luha sa kanyang mga mata. Inalo siya ni Patrick. Nagpresentang sasamahan siya sa susunod niyang shooting. Hindi naman tumanggi si Jasmine. At this point, she needed him to make her feel safe and loved. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.